Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Tila ba nagungulantang itong si Presidente Kuting at itong si DILG Secretary Benhur Abalos dahil sa nakakatindig balahibo na pagsisiwalat ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang mga kabalbalan o sa kanilang mga katarantaduhan. Ang ating Armed Forces of the Philippines o ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas ay iniimbestigahan na ang katiwalaan na nangyayari dito sa administrasyon ni Kuting at pati na rin dito sa mga isyong kinakasangkutan ni DILG Benhur Abalos. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong mga opisyalis ng ating gobyerno na ito ay tunay ngang walang paninindigan at walang integridad sa kanilang mga posisyon. Ang taong bayan ay inihalal ang mga ito dahil umaasa sila na itong mga ito ay tutulong sa paglago or pagpapaunlad muli ng buhay na marangya ng ating mga Filipino people. Ngunit sa kasamahang palad, nang matapos ang termino or nang naupo itong si Presidente Kuting na ito bilang ating presidente, ay tila ba wala nang ginhawang nagaganap or natatamasa ang ating mga taong bayan or ang mamamayan ng Pilipinas. Puro na lang kahihiyan, puro na lang issue, puro na lang hearing, puro na lang tarantado ang nasa opisyal. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din po kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, kung meron po kayong hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga opinyon. Do not let your thought left unspoken. As the citizen of this country, your opinion matters. Muli po maraming salamat and may God bless the Filipino people and the country Philippines. Pinapakita sa inyo sa buong mundo kung saan merong Pilipino na ang gobyerno ay walang tigil, lies after lies after lies, walang katapusan, never ending. Dahil dito po sa aking authenticate, ito po mga kababayan, sa kakakilala pa lang sa akin. Nung sinabi ni Abalos, nung inilabas ko ang video na si Marcos Jr. ay sumisingot, like few hours, that was January 21, like few hours, wala pa nga, few hours before ng kanilang SONA, bago sila mag-SONA, sinira ko ang kanilang mundo. Diba? So naglabas ako ng video, tapos maya-maya nag-statement si Abalos na, ay, deep fake yan, pinorensic na namin yan, kasi yung tenga. Pero nag-failed sila o nagmukha silang mukha silang bangag at syongabels na hindi nila naipakita sa inyo. You people, you guys are smarter. Yung mga nanonood, di ba dyan? Abogado o ano man ang profesyon ninyo. So, ang ginawa natin ay pina-authenticate natin ng 2 beses. Ito nga lang, ito dito, isa sa Amerika. Pina-authenticate natin, ito ang mga kababayan, ito ang katunayan na legitimate, hindi na ang kasinungalingan ng NBI, ng DND, ng PNP na tinakot nila ako na ako ay makikipag-ugnayan sila sa Amerika dahil daw ako ay nagpakalat ng deepfake video. Hanggang ngayon po, that was January 21, binigyan ko sila ng taning, you file a case. Dito kasi nagyabang sila na uhulihin nila at winarningan nila na kayong mga tao, wag niyong i-share yung video dahil ito ay deepfake. Hindi sinubukan. Pinagtitake down nila yung ibang mga videos. 'Di ba? Ibang mga nagpo-post which is multi-million, maybe 50 million, 100 million across social media. January, September na po ngayon. Ni isang case patungkol dito sa deepfake wala po silang final. Patunay based dito sa US forensic expert that willing to testify that indeed Marcos Jr. is a bangag forever. Yan mga kababayan. At yan ang
authenticated bangag. Hindi natin to tatantanan. Kasi ito yung issue na gusto nilang i-cover up. Ito yung issue na gusto nilang pagtakpan. Yung pag-suppress ng ating kalayaan na mag-criticize, ang ating kalayaan, ang ating sentimiento na ang gobyernong ito ay pinamumunuan ng polboronic. Andyan ang, remember yung unang yung PDEA leaks, si Agent Morales, yung nag-hearing dyan, at ang una kong nilabas, yung authority to op at saka pre-op, doon pinagtakpan nagsalita na si Bangag Jr. na sinasabi si Morales, parang jukebox daw, na pag kung anong ihuhulog, yun ang ikakanta. Tapos kung ano-ano mga ginawa, anong ginawa ng bangag na gobyernong ito, palabas ng mga issue, katulad nga lamang ng Pogo na ito, para pagtakpan nila ang pagiging bangag, ang pagiging sinungaling, ang pagiging kawatan, smuggler, kidnapper ng gobyernong ito. Gusto nilang kayong takutin. Yung ginawa nila sa KOJC ay isa pong pag-test nila sa taong bayan na matakot kayo. The problem, mga kababae, the good thing pala, dito sa mga KOJC family natin ay nagpakita sila ng non-violence discipline, na kahit sila ay tinutukan, inesprehan sila ng paper spray at kung ano pa mga palangga, maintain nila yung non-violence na matutunan nila sa kanilang pastor o sa kanilang fellowship. Di ba? So doon ipinakita ng KOJC na pwede tayong magsalita na ipaglaban natin yung ating karapatan na hindi tayo bayolente. Yun ang mga magagandang nangyayari. Kasi, mga kababayan, sabi ko nga ang issue ng smuggling, polboron, kidnapping, yung ginagawa ngayon, okay? Yung mga pagtatakip ni Bangag Jr. ngayon, mga palangga, ay isang isang pagpapatunay sa inyo na nasa madilim kayo na yugto ng inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kaya nilang nakawin ang inyong propriedad pag ginusto nila. Unable for the Filipino people na makamtan ang kalayaan sa mga bangag. Wala pong ibang solusyon kundi non-violent or peaceful rally. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, sa birthday ko, sa September 21, regaluhan, not ako, kundi ang mga sarili ninyo, na mag-speak up kayo at ipagpatuloy niyong ipaglaban ng inyong future. This is not about my future. It's your future. Napakita ng KOJC yung yung patient nila, na sobra maximum tolerance sa mga demonyo, sa mga mafia, ipinakita nila at sila ay kahanga-hanga. Kasi baka nga, may mga nagsalta, baka sa ibang religious group, bumahana ng dugo. Pero pinili nila na talagang pinagdadasal sila, nag-worship sila dyan, kasi hindi sila born to be a gurgurero. Katulad ni Lee Satanas, na namumutawi sa bunganga nila na kaya nilang mag-hire ng Romanian gurgurero para gumurgur ng isang maharlika. Paulit-ulitin ko sa inyo. Yang gobyernong bangag na yan ay gumagastos ng pera ninyo para ipapatay ako, para ipagurgur ako. At ngayon, paikot-ikot na lang yan. Naghahanap lang sila ng timing para gurgurin ako. Kasi gusto nila akong patahimikin. Para wala nang maharlika na mag-i-expose sa kababuyan ng gobyernong bangag na ito. Kaya nga, kung kayo ay mahal nyo ang inyong mga anak, kung mahal nyo ang inyong buhay at inyong mga kaduluduluhang henerasyon, you have to get out. Regaluhan niyo ako at ang sarili niyo ng Speak Up Day. Speak Up Day lang para sa inyo. Kasi ipinakita na ng KOJC na nakaka-survive sila na hindi kailangan magdugo-dugo doon. Pero ang demonyong Tore, nakikita nyo, harap-harapan, sa harap ng mga senador na wala rin mga bayag, nakita natin na kaya niyang manipulahin, kaya niyang paikutin ng batas. Hindi pala paikutin ng batas, kaya niyang babuyin o busabusin ng batas. Nakita nyo? And this is what?
This is all about being bangag na bangag. Dahil bangag ang gobyerno ninyo, mga kababayan, ipinakita ni Marcos Jr. na siya ay hindi karapat-dapat na manatili pa sa pwesto dahil ang ginagawa niya lang 24/7 na sumisinghot ng white powdery substance. So you have to get out, you have to speak up, mga kababayan. Grabe, di ba? Oh, sabi ni Palangga, ni Miss Babel, sabi niya, we that did not vote, okay, Marcos Jr. got tired already. We do not have the energy anymore. Sabi niya, those 31M who voted for him should speak up, get out and pick him up. Tama. Pero kasi nga, hindi naman, dyan na tayo, hindi naman 31 million ang bumoto sa kanya. Tandaan ninyo, isa sa expose ni Glenn Chong na nakipagsabwatan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. para nakawin ang boto ninyo o dagdagan yung kanyang boto para maging 31 million. Kababayan ko, mga palangga, yung issue na nangyayari ngayon, yung sa Pogo, ngayon na sinundo nila si Alice Go sa Indonesia. Narinig yun naman na special treatment, nagpa-picture siya pa ang mga NBI. Tapos si Abalos, ikaw talaga Alice, ganon-ganon. Nakita nyo na ito ay talagang hindi nila ginagampanan yung kanilang trabaho at hindi nila nilalagyan ng pangil ang batas sa sinasabi nilang ito ay si Alice Go ay sangkot sa ganito, torture at kung ano-ano pa, di ba? Kasi nga pinakita na natin. Pinakita ko na sa inyo, pinakita na rin ito ni Attorney Topacio na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas sa maraming pagkakataon kasama nila ang Pogo operators. At sabi nga ng source ko dyan, binigyan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ng total of 1.5 billion pesos during the campaign period ng mga Pogo operators. At dahil ayaw nilang may kakumpetensya, 'di ba, sa Pogo at gusto nilang hawakan lahat ng Pogo operation, kaya yung Cassandra Ong na yan, kaya yung mga Alice Go group na yan, ginamit nila para what? Para i-cover up ang istorya dito sa pagiging bangag niya. But again, Cassandra Ong, sana nga magsalita na talaga yan ay nagbigay ng pera kay Lisa Tanas at kay Bangag Jr. ayon dun sa source natin at ipinakita ko sa inyo yung picture na kasama talaga ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas ang mga Pogo operators. Now, mga palangga, everyday for 2 years, higit na, nagdadadakdak ako sa inyo. Lahat ng sinabi natin sa inyo, maliban pa na ang iba nandito sa book ni Attorney Vic, yung mga gustong nandiyan lang yung email natin. Okay? Nakita ninyo na wala na sa tamang landas ang buhay ninyo sa Amerika, sa Pilipinas. Ang dami all ages pinadudukot. Ang pulburon, paglabas sa iskinita nyo, paglabas sa kanto, ang dealings palitan na lang. Diba? Para ka na lang bumibili ng candy. No, in-expose natin na nagbugbugan si Bangag Jr., si Lisa at saka si Bangag dahil sila ay mga addictos benedictos. Diba? Ano nangyari? Biglang bumangon si Kuting. Ni steroidan lang siguro ng doktor doon sa St. Luke. Sige, bumangon ka na. Diba? Huwag ka na magpahinga. Magpakitang gilas sa kunyari, buhay na buhay ka. Diba? Kunyari, fake news si Maharlika at sa si Jason sa. Oh, ano sabi? Oh, do I look sick? Pero dahil bangag sila, alam mo, hindi yung mga pagyayari ay hindi talagang mapipigilan dahil nung nakipagkamay siya during that day, nung tinanggap niya sa Malacanang ang Cambodian I believe ambassador, nakita, 'di ba, na yung IV, yung ano dito, yung kanyang dito sa area na to ay mayroong insertion na ay may bukol. Okay? Na it appears na dialysis or kinuhaan ng sinaksakan ng kung anong gamot through this area. Tapos nakita din na yung bukol may black eye si Bangag. So napa-fact check siya. Yung mga kasinungalingan nila, kahit mga pagsabwatan pa ang media, hindi magsisinungaling ang ebidensya.
See? Ano? Ngayon, nasumuko na si Pastor Kibuloy. Ano yung next? Kasi babalik natin na magpulburon test o pumunta kayo sa kalsada dahil pinamumunuan po kayo ng bangag. Ulitin ko sa kapapasok lang. Conclusion. After conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. So, ito pa. In Figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where the salt and pepper compression artifacts appears in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI processed. So meron po kayong bangag na presidente. Nasa mga kamay ninyo kung gusto nyo pang mamuno ang bangag na ito. Sabi ko nga, lumabas kayo sa kalsada, gayahin nyo yung maximum patience tolerance ng KOJC na wala ang mga bangag. Napahiya si Torre dahil ang credit ay gustong agawin gustong iakuin ni Tambaloslos. Napahiya din actually si Bangag Jr. dahil siya ay magbidabidahan siya. Sana talagang press conference, so the highest level na yan. Iipunin niya yung media. Sige, ipunin kayo, bibigyan kayo ng mga sobre. Sabihin yan, sabihin sa PCO, tawagan na itong mga tawagan na yung mga media. I-ready na ang mga payola sa kanila. Tapos si Bangag Jr. magsasalita. Mga kababayan, ngayong araw na ito ay isang malaking panalo sa gobyerno. Sumuko na po. Diba? Ang press release na ay nahuli. Diba? Pero hindi nahuli. Sumuko voluntarily si Pastor Kibuloy. Yun dapat ang gagawin ni Bangag Jr. Dahil ngayon, hindi pa siya lumalabas, sinignan ko bago tayo dahil ngayon ay tumitira siya ng pulboron. Kasama si Lisa Tanas na walang kapagurang pagtira. Dahil yan ang favorite thing to do nila. Favorite thing to do, tumira ng pulburon, magnakaw ng bayan, mag-kidnap ng gusto nilang kidnapin, mang-smuggle ng gusto nilang smuggle, at hubasin ulit, sairin ang pera ng bayan. Ang bigas na 20 pesos, nga pa rin. Ang 1 million houses for a year, o every year na pinangako niya, nga pa rin. Ang mga OFW na pag nanalo ako, uuwi na kayo at ang pag-abroad ay option na lang or choice nyo na lang. Pero ano ang ginawa ngayon? Pagpasok mo, by the way, may kaibigan ako, okay, na umuwi dyan, galing ng, umuwi dyan sa Pilipinas the other day. Ano ang ginawa? Buti hindi nagsindakan sila kasi magaling din yung kaibigan ko. Na random siya diyan sa airport, binuksan yung kanyang luggage at nakita yung kanyang mga alas, personal use. Okay, personal use. Pinag-umpukan siya at sinasabing gano'n, tinitignan daw yung alas, bago ba yan, luma ba yan, ganyan. Ang sabi ng friend ko, personal use ko yan. Talaga namang personal dahil wala ka makikitang box. Yung talagang yung jewelry niya lang na ganyan. Tapos sabi ng friend ko, ano ang problema? Anong nalabag niyang batas or something? Bakit na random siya? Ay, hindi po ma'am, chine-check lang namin. Diba? Tapos nagbubulong-bulungan daw itong mga immigration officers doon. Tapos ngayon sabi ng friend ko, talagang hindi siya nagpa-intimidate. Ang sabi niya, pabalik-balik ako, dala-dala ko tong alahas na to, dahil personal use, party-party, syempre, talagang ganun talaga. Lahat naman tayo may konting alahas sa inyong mga luggage and everything. So, yun. Tapos, inantala siya. Buti na lang, hindi siya nagpasindak. At hindi lang tong friend ko. Marami nangyayari ngayon sa airport. So, anong ibig sabihin? Eto na yung bangag. Kasi bangag na administrasyon, wala na pong takot ang mga taong nasa gobyerno, not all, na mag-trip ng mga OFW. Imagine mo, kung napagtripan nila yung alahas, kung nagpasindak itong kaibigan ko, gagawa sila ng kwento just to confiscate yung hindi nila pinagtrabahuan. See the difference? Kahit kayo'y galit kay Duterte,
Kayo lahat kayo. Kahit wala, i-respeto ko. Ganun yung, nyo sarado yung utak nyo. O ganun yung damdamin nyo. O may nakita kayo na something na hindi nyo nagustuhan. Kahit galit kayo kay Duterte. But you have to admit na nung panahon niya, napakasarap magpabalik-balik sa Pilipinas. Dahil walang tanimbala, walang nagnanakaw sa airport, walang naningikil sa inyo. But pagdating ni Bangag, brown out sa airport, baha sa airport, magnanakaw there, magnanakaw here. Yan ang bagong Bangag na Pilipinas. I-enjoy nyo lang. Huwag kayo mag-speak up. Huwag po kayong lumabas, tiisin ninyo. Sa kabila na nakikita ninyo ang pangbababoy ng mga ito. Sa kabila na nakikita ninyo na walang progresibong bukas, walang build, merong dig. Sige nga, kayo na mga budol, ano ang maipagmamalaki ni Bangag? Ano maipagmamalaki ng Bangag na ito? Maliban sa pagpafabricate ng mga crime sa kanilang kalaban o sa mga taong gusto nila, ano ang na-achieve? Travel here, travel there, party here. Sa September 15, may party na naman sila. Ang itong si yung PCO, naghahanda na naman sila. Gumagastos na naman sila ng pera ng bayan. May party na naman, non-stop ang kanilang party. Tapos kayo nakikita nyo na sinasaktan ang kapwa nyo Pilipino. You just don't care. Diba? You just don't care, mga palangga. Ano may pagmamalaki? Coca-Cola, sabi nga. Ito na ang bagong Pilipinas. Ngayon, hindi nila nahuli, sa kapapasok lang, hindi nahuli si Kibuloy. Siya ay nag-surrender. Napahiya na naman si Bangag, na-miss niya yung opportunity na magbidabidahan kasi tumitira siya ng pulburon at bangag na bangag, wala siya pang mukhang may papakita. Pupungas-pungas pa. Kaya si Abalos ay nagbidabidahan. Imagine mo, Abalos, ang tanga mo. Kung yan ay breaking news, imagine mo, nag-post ka lang. Pinost mo lang na ganyan. Breaking news. Sinulat mo lang, walang dating. Nakita mo pag ako nag-breaking news? Para may dating at makapture mo ang awareness ng taong bayan, hindi ganyan mag-deliver ng breaking news. Tae ang breaking news mo. Nahuli si Kibuloy. Ganun lang? Nahuli? Which is kasi nungalingan pa. Dapat, total, full force na. Minake-upan niyo si Kuting, tinakpan niyo yung kanyang black eye, di ba? Tinakpan niyo, no, hindi mo na kailangan takpan. Long sleeve nyo para hindi makita ng camera yung bukol, 'di ba? Bigyan niyo ng script na ito ay isang malaking achievement sa pamunuan ni Bangag. It's the same thing na ginawa niyong script doon sa Alitagtag na ito ay pinakamalaking huli sa buong Pilipinas, ang 1.8. Tapos the next day, naging 1.6. 1.6 ba? Naging 1.4 tons na lang. Naging pabawas ng pabawas yung pulburon. Failure. Mga bobo kasi kayo. Mga bangag. Sabi ni Serendipity, huwag na kayong tumaya sa loto. Yan. Sabi mo yan, mga loan bettors. Patuloy na nagpapanalo. Sila ang mga nanalo. O, kita nyo, mga pabayan, whether you are Dilawan, Pinklawan, o Pulahan, pagpasok pa lang ng mga bangag, 433 ang winners. Nasaan po ang investigation na patuloy ni Tulfo at ni Pimentel? Nasalakpakan na rin mga bunganga. Nakita nyo eh. Kayong mga, ang gagaling nyo nga mga wookie. Nakita nyo na ipinresent nilang winner, pinalitan, kinuha lang dun sa isang clothing company. Nakita ninyo. Pero still, ayaw nyong gumalaw. Kaya nga sabi ko, this is not about my future. It's about your future ng inyong mga anak. Na patuloy na binababoy, ginagago ng gobyernong ito. Sabi ni Cappy Latte, totoo bang sumuko na sa AFP si Pastor? Yes, sumuko na po siya. Ulitin ko, quiet surrender po yon. Alam ni Abalos ahead of time yon dahil according to my source, talagang, balikan nyo na lang yung first part ng vlog natin. Sumuko po, pero hindi po siya nahuli sa loob ng KOJC compound. Doon po sa mga binutas nila, sinira nila, wala si Pastor Kibuloy doon. Kaya nga mga palangga, nakita nyo kung gaano kapalpak, kabangag, kagago ang gobyernong ito na sasabihin sa taong bayan na ito may heartbeat. Imagine niyo kung bahay nyo yon. Ilagay nyo sa sarili ninyo. Ipagpalagay nyo yung sarili ninyo, you are, a random private,
Pilipino. Dahil kalaban nyo, ang kapitbahay nyo, na si commissioner, kunyari, sa customs o police. Kunyari, ito si Sparkles. Ikaw, Sparkles, dahil ikaw ay maingay, nagko-comment ka, napagtripan ka. Kunyari, kamag-anak mo, ay, kapitbahay mo si Tori. Dahil bullshit na bullshit si Tori sa'yo, yung Sparkles na yan, ang ganda ng bahay niya na abroad ah. Okay, tatamnan natin ng ebidensya yan. Papatawag ako ng media, sabihin ko si Sparkles ay ganito, ganyan. Pwede mangyari yan sa inyo. Pwede mangyari sa inyo ang ginawa ni Tori, ni Bangag, ni Abalos, lahat sa KOJC compound na maglalagay ng mga radar, maghukay. Ano ba kayo, mga Pilipino? Di ba sabi niyo matatalino tayo mga Pilipino? Maniwala kayo? Maghuhukay, sarado, walang ventilation. Nandoon si Pastor Kibuloy sa ilalim ng lupa. Kahit maligno, hindi mabubuhay doon eh. Kasi kung may maligno man, may heartbeat yun. kahit maligno, hindi mabubuhay doon palangga. So sometimes I question God. Why Filipino people allow this, yung ganitong mga klaseng pangbababoy. Pero, sabi ko naman, I believe na ito ay gawa din ng Diyos. I am not religious katulad ninyo mga palangga. But I pray every day. Tinatanong ko, sige, kung ito ang hudyat na ipakita mo, Lord, sa taong bayan, yung pagiging baboy ng gobyernong ito, then be it. Diba? Even the EDSA revolution, hindi naman nangyari ng ano yun eh. Hindi naman nangyari ng overnight yun eh. Diba? It takes what? Years? Tapos nasaan na kayo? Nasaan na kayo mga palanggang dilawan? Inaway niyo ako noon. Maharlika, yan, nagsuporta sa mga mamamatay tao, sa manggugugol, sa magnanakaw. Tama kayo. And I admire you guys. Dahil tama kayo, mali ako. Pero asan kayo? Yung mga sinuportahan nyo, andun. Kakampi na ng sinasabi nyong magnanakaw, manggugurgur. Iniwan kayo sa ere. Kayo. God watches everything. Sabi ni Rigidor. Exactly. Sabi ni Annalisa de Los Santos, si Pastor Kibuloy trusted AFP than PNP. Yan, pahiya sila Abalos at Tamba. Ayun na nga, mga kababayan. Hindi lang si Tambaloslos, hindi lang PNP, mismo si Bangag Jr. Imagine mo, breaking news, natutulog sa pansitan, tumitira ng pulboron, hindi makalabas. Ang laki ang ganda ng impact. If you talk about the impact ng balita, kung pag-uusapan na, yun naman ang gusto nila, limelight eh. At kasinungalingan, napakaganda ng impact on their side sa mga kasinungalingan nila, and even sa international media, na iba dyan, kasabwat din nila, na si Marcos ang magsalita. Kahit ngumingiwi yan, impact points yan sa kanila. Pero dahil nga sila ay wala sa tamang pag-iisip, bangag na bangag noon hanggang ngayon, hindi po makakapag-isip ng ganyan ang taong ng maayos. Well, in the first place, they're not there para mag-serve sa country. They are there para mangamkam, para mangidna, para magpulburon, para nakawin ang inyong pera. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Inday Sara, ang gaba, dili gyud magsaba. Ang gaba sang Ginoo, dili gyud magsaba. So, itong pangyayari ay hudyat sa inyo na walang heart, pinapahiwatig sa inyo na ang sakripisyo ng KOJC ay isang patunay na ang gobyernong ito ay mga bangag, mga sinungaling. Walang heartbeat, ginodo nila ang buhay ng mga bata, mga elderly, all ages sa KOJC compound. Sinira nila ang turismo ng Davao dahil maraming natakot somehow na pumunta sa Davao. Sinira nila ang mga Davaoenyo. Imbis na yung mga polis na yan, ngayon kayo dyan sa Luzon, sa Maynila, baka hindi pa nga kayo natatapos sa kalilimas ng binaha niyong bahay. Pero ang mga pulis nandoon na dapat sana iligtas ang mga binaha. Again, it's your life, darling. It's not my life. Kaya mananagot silang lahat, sabi ni Katniss Lawis. Alam mo kung bakit? Ang daming paglabag sa batas ni Tore, ni Marbil, ng PNP, nila Abalos, doon sa KOJC. At magbabayad silang lahat. Pagbabayaran nyo to. Hindi kayo makakatakas sa batas.
Pare-pareho kayong mga bangag at tutugisin kayo. Tutugisin kayo ng batas ng taong bayan. Ngayon, dahil kasabwat yung si Lisa Tanas, ngayon lang yan, hindi kayo temporary dyan. Marga, kulang sa rescue team during baha. Correct. DJ, Stacy, Rebecca Ogata. Heartbeat siguro ng lamok ang napakinggan ni Torereng. Sabi ni Jean. Jean, wala nga eh. Kahit na heartbeat ng lamok, hindi mo maririnig yun. Kung may heartbeat ng lamok. Leonarda Cabriana. Thank you, Palangga. Meaning, pinagkakatiwalaan only the AFP ni Pastor ang AFP. Actually, ang nagbigay ng 10 million reward, actually hindi ko kilala, pero meron tayong, I don't know, baka by now, alam na ng ano yan, alam ng SMNI o KOJC. Yung nagbigay ng 10 million para sa reward ni Pastor Kibuloy, yung sinasabi ni Abalos na private person. I hope by now alam na ng KOJC or ng SMNI kung sino yon. They have to confirm it. Ako kasi may nakarating sa akin information that I want them, na sila yung mag-announce kung sino yon. Hindi ako. Ibibigay ko na sa kanila yon. Agawan sila sa credit, sabi ni Victor Abalos. Kamag-anak mo ba yun, Palangga? Ikaw siguro yung matinong Abalos, no? Victor. Okay? May visa na si Tori kung sakaling matapos na ang term ni Marcos, sabi ni Maverick. Dudukutin din yan. Pananagutin yan, mga kababayan. Pinaparamdam ng AFP na hindi sila hawak ni BBM. That's true. Yeah? Good point yan. Hindi natin alam. Malay mo. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy pa rin po ang Liwasang Bonifacio, ang magpag-speak up day dyan. Kaya sabi ko, humingi ako ng sa inyo, birthday gift. Birthday gift to speak up. Birthday gift to speak up. Sa birthday ko, sasabayan ko kayo ng bonggang-bongga. Right? So, totoo po, sa kapapasok lang, kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng AFP at mga police in fairness na masamang damo. Ang demonyo kasi yung gobyerno nyo. Ang demonyo kasi si Lisa Marcos, si Bangag Jr., si Abalos, lahat ng mga hinayupak na yan, si Remulla, lahat ng mga kabinete niya na mga pulboronic din. Kaya itong mga kapulisan ay walang magawa. Ayaw din kasi manindigan ng iba o takot. But looking forward kayo mga sir, you redeem yourself. Kung ako sa inyo, mag-speak up. Kung ako sa inyo, regaluhan niyo ako sa birthday ko. Speak up day kayo sa kalye. Anyway, it's not for me. It's for your country. Ibigay sa AFP ang 10 million, sabi ni NBA. Tahimik lang. Speak up na as a birthday gift kay Marlica sa 21. Yes. Yes, yes, yes. Sana matuluyan na sa St. Luke si Bangag, sabi ni RC. Well, again, itong nangyayari po, just to end this, itong nangyayari sa KOJC, sinadya ng tadhana, sinadya ng Diyos na maipakita sa inyo kung gaano kawalang hiyang ito na ang gobyerno ni Bangag. So it's up to you kung paano po kayo mag-react, paano nyo tanggapin ang ginagawa ng mga addictus benedictus. Imagine nyo buong angkan addict, buong angkan kawatan, then ayaw nyo kumibo. Anyway, mga kabayan, kumibo na kayo. This is your fair lady, Maharlika, na lagi kayong ipagtatanggol kahit buhay na ang kapalit. Teka lang, baka may nag-comment pa. Well, may death threat si Inday Maharlika. Only one life to live in this world. Huwag kayo matakot. Lahat tayo matutsugi. Takot ba kayo mamatay? Huwag kayo matakot. Lahat tayo pupunta dun. Una-unahan lang. Galingan lang natin. Failed mission si Torre, sabi ni Mildred Padilla. Wala sa KOJC si Pastor. Nag-surrender sa mismo sa ISAP. Yun na nga Palangga. Wala siya doon sa compound. Nasabi ko na yan sa first part ng vlog natin. Si Albert Fuentes, nag-happy birthday. Thank you Palangga. Smuggling ng droga sa customs. Ayun na nga Palangga. Sabi ko, ito lahat cover up. Sabi ni Fraudbuster. Lahat ito cover up. Bago tayo matapos. Imagine nyo, 3 billion ang inaalay kay Bangag, kay Lisa Tanas. Cash, ayon sa ating source ng smuggling sa Bureau of Customs. You talk about Bureau of Customs pa lang yan. Wala pa yung agri-smuggling ni Bangag. Wala pa yung PCO. Wala pa yung Ploto. Wala pa yung sa tax evasion na dinidirekta sa kanilang bayad. Saan nila gagamitin tong perang ito?
'Di ba? Gagamitin nila 'to hanggang sa kapwa-kapwa nila magnanakaw. Pero ngayon pa lang, never, no more Marcos again. Never. Enough is enough.